bilang nila po. So ito po'y ginagawa tuwing Sunday at 1 o'clock. Gagawin po natin ang prayer and fasting. Nababago yung boses ko. Amen. Kakaroon po tayo ng corporate prayer and fasting which is scheduled on April 25 to 27. Ito po ay hindi lang sa mga manggagawa but this is for the whole church. At nawa po maging bahagi po kayo ng ating prayer and fasting. Ito po ay ginagawa po natin quarterly. So this is the second fasting po ng church noong last January, then ngayon pong April. Pwede kayong pumili ng isa sa mga one of the meals. Meron po tayong breakfast, lunch, and dinner. Ilalabas na lang po natin yung mga schedule po natin. At ito'y gagawin na po natin on Thursday. And magkukulminate po yan on Saturday para po sa ating culmination or culminating activity. Magagather po tayo lahat dito para magkaroon po ng corporate prayer, pag-aaral ng salita ng Lord, at sama-sama pong pananalangin. Amen? Ang kabataan po ay isasagawa ang kanilang 8th anniversary on Sunday, no? Na may temang Greater Faith, kung ano po yung team natin for this month. At ang kanilang speaker ay si Brother Roy Salud. Pastor Roy Salud. Amen. Siya po ay isa sa mga pastor o one of the pastors po ng True Faith in Christ dyan po sa Kawit. Ang ating pong retreat ay malapit na. Ipag-pray po natin ito. Gagawin po natin ito on August 25 to 26. Ino-open po natin ito sa lahat. And ang atin pong venue ay to be announced na po. Wala pa po tayong definite na venue, but God willing po tayo by this. So meron pang isang humabol. At ito po ay i-welcome natin si Brother Toby Lopez. Amen. Invited by Brother Hill Javier. Nasaan po siya? Si Brother Toby. Amen. Praise God. Nasaan si Brother Hill? Where is Brother Hill? Ayan, si Brother Hill na new member natin ay may na-invite na rin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hello, ayan. Parang wala namang lumalabas. Pastor, parang wala pa. Amen. So, ngayong oras na ito, ayan, wala pong muna akong boses. Praise God. Ayan, meron pa humabol po, no, si Sister Venus. Oo nga, bakit ina-welcome Sister Venus? Ayan, i-welcome natin Sister Venus. Kapatid po ito ng aming pong manugang, Sister Beverly Romero. Ayan, palakpakan din natin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nakarating ba yung aking mga anakin sa kasal? Kapatid ni Jing? Ate Jing, naandyan sila? Ayan, welcome din po natin sila. Pakitayo na lang po sina Sab, sina Sheena, at si Kuya. Amen. Ayan, welcome po natin. Sila po ay mga kapatid ni Sister Jing. Meron silang sariling church pero narito po sila ngayon sa ating iglesia. Praise God. So, purihin ang ating Panginoon. Dadiretso po tayo sa message natin. Pag-pray po natin lahat ng ating pong mga activities na binanggit po natin. Isama po natin yan sa panalangin at daluhan din po natin ito. Tayo po ay makatanggap ng biyaya ng Panginoon. Sa hapong ito ay tuloy-tuloy po tayo sa ating series. No, we are still sa series po natin na Greater Faith, no, yung pagpapalakas po ng pananampalataya, pagpapaigting. Ito ay napakalaking bagay po na maintindihan po natin itong paksang ito dahil sabi nga we cannot please God without faith. No, hindi natin pwedeng malugod ang Panginoon nang walang pananampalataya. If there's one thing that pleases the Lord, and it is none other than faith. No, kahit anong gawin po natin, kung wala yung faith natin ay hindi po tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Hallelujah. So ngayong hapon ay nais ko pong mangaral sa inyo ng isang paksa na kaugnay pa rin po dito. Pero nais ko lang pong i-connect ito sa isang bagong-bagong i-implement ng ating kagawaran ng edukasyon po. No? Magkakaroon po ng bagong curriculum na gagamitin ng mga bata. I hope nasusundan na ako ng MM. So ito pong matatag curriculum. No? Short lang po, gusto ko lang daanan ito. For this coming next school year, year 24-25, this will be implemented sa lahat po ng schools, no? Both private and public schools. At ang tawag po dito is matatag curriculum, the revised version po ng K-12. At ang purpose po nito talaga ay yung mga batang lilikhain o bubuuin, lilinangin ng mga guro ay maging resilient, no, maging steadfast, maging matatag. No, nakikita kasi natin ngayon sa natural na buhay, no, ibig sabihin sa worldly na pamumuhay,
ang tindi rin po ng battles na hinaharap ng mga tao, no? Especially ng mga kabataan. Kung hindi natin sila tuturuan maging matatag, alam nyo, maraming mga kabataan ang nadidepressed. At hindi lang young people, even adult, nadidepressed. And some of them, no, especially in Japan, ang tindi po ng number ng statistics ng mga tao, lalo na ang kabataan, ay nagpapakamatay. And napakaraming factors kung bakit po ang tao ay nadidepress at maraming mga tao po ay nawawalan ng loob. At ngayon po, aside from intelligence quotient, emotional quotient, one of the quotients na dapat din pong i-develop sa mga bata is adversity quotient. Ibig sabihin, kailangan maging matatag. Pag sinabing adversity, they are always in the war. No? May adversity, may labanan. Pero in spiritual life, ganun din po tayo. No, meron din po tayong laging kinakaharap na labanan. And to God be the glory, ngayon ko lang po ito ite-testify and hindi ako nakakatayo lagi pag midweek and Friday. Gusto ko lang po ibalik ang papuri sa Panginoon dahil yung amin pong books na bago din po na with matatag curriculum ay tapos na po. No, to God be the glory at salamat sa mga leaders. Alam ko na minsan hinahanap nila ako, minsan nawawala talaga ako dahil sa mga seminars at sa ibang panahon ako po ay nakakulong po sa Phoenix Publishing House at tapos na siya. At yon ay dahil lang sa grace ng ating Panginoon. Sa Diyos ko lang ibinibigay lahat ng papuri and this will be used na po this coming school year ang pluma at ang lakbay ng lahing Pilipino under Phoenix Publishing House and the Filipino Odyssey din po under SIBS Publication. At salamat sa Lord. At ito po, gusto ko pang i-connect ito sa ating buhay. Kagaya po ng inawit natin kanina, hindi kami nag-usap ng worship team, grabe yung ating battle na kinakaharap. No? Lagi tayong mayroong kinakaharap ng mga labanan. Kahit ikaw ay bagong mananampalataya, matagal na mananampalataya, pastor ka man, or isang simpleng membro ka ng isang iglesia. Basta tayo po na nandito sa mundong ito, we are always in a battle. At yun din po, kung paano ngayon ang programa ng DepEd ay maging matatag ang mga batang Pilipino, nais din ng Panginoon higit sa lahat. No? Kung meron mang nagnanais na yon ay mangyari, alam nyo, maging ang ating Panginoon. At sa battle na ito, wala kang ibang patatatagin, hindi yung physical life mo. Mahalaga yung ating physical na katawan. No, mahalaga din yung ating mga mental na pag-iisip. Pero niyo po, sa battle na spiritual, walang ibang dapat tayong patatagin kundi yung ating pananampalataya. Kaya ngayong hapong ito, kaugnay ng ating tema, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay steadfast faith. Sabihin po natin, steadfast faith. Yan. Sa Tagalog ay matatag na pananampalataya. Alam niyo, kung hindi natin ito maralakaran, mahihirapan talaga ang isang mananampalataya na magpatuloy. At mararanasan niya marahil yung isang bagay na dumating isang araw na siya po ay madala pa ng sanlibutan o kaya ay hindi talaga niya matapos ang kanyang takbuhin. Kaya ngayong hapon, nais ko pong ibahagi ito sa inyo, no? At alam ko po, ito yung nilagay ng Lord sa puso ko dahil nais ng Panginoon. Kung may isang bagay man na dapat tayong bigyan lalo ng malalim na pagtingin, ay yung ating pananampalataya po ay mapatatag natin. Kung meron po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Hebreo. Amen? At ito po ay ating, iisa-isahin po natin yung mga nakalagay po dito. So, let's open our Bible po sa Hebrews 3:12-14. I will read it first in English, then later on tatabasahin ko po ito sa Tagalog. Pwede po tayong tumayo para tayo po ay magbigay ng galang po sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Basahin natin sa English, amen, para mas madali po natin makita yung mga pointers. Mamaya kasi my pointers are in English para makita po natin. Sabi po dito, be careful then, dear brothers and sisters, make sure that your own hearts are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. You must warn each other every day, while it is today, still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. For if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believe, we will share in all that belongs to Christ. Sa Tagalog po, basahin natin. Hebreo 3:12-14. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama, walang pananampalataya, na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon.
upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig o pananampalataya na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Alam po namin, minsan pa, ang inyong banal na Espiritu ay narito sa aming kalagitnaan, kumikilos, dahil ito'y araw ninyo, Panginoon. This is the day that you have made, Lord, to speak to us, to minister to us, Lord. At alam ko, ngayong hapong ito, maraya kayong makagawa sa aming kalagitnaan. Hawakan niyo po ang lahat ng bahagi po ng inyong gawain, lalo na po, Panginoon, ako na itinayo niyo sa lugar na ito. Lord, hawakan niyo ang aking labi, ang aking isip, ang aking puso. Wala akong mabanggit, Panginoon, ng mga salita na hindi po nagmumula sa inyo. At ito, Panginoon, ay matanggap ng inyong mga anak. Matanggap ito, Panginoon, ng punong-puno ng pagpapasalamat. Kung may corrections man, pagtutuwid, may mga bagay kami na nais niyong gawin namin. Lord, ito'y isa pamuhay po namin. Alam ko po ngayong hapong ito, walang maitataas sa kalagitnaan ito, Panginoon, kundi kayo. At walang taong na lalabas sa lugar na ito na hindi niyo po kinausap. Kayo po ang makita lamang sa lahat ng aming gagawin hanggang sa matapos po ang inyong banal na gawain. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So napakaganda po ng ating binasang talata. So ito po ay titingnan po natin later on maya-maya. No? At hihimayin po natin ito habang tayo po ay tinitingnan po natin yung katotohanan na ang nais ng Lord sa atin ay dumating tayo isang araw doon sa kalagayan na maging matatag. No, sabi diyan sa huling bahagi po, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang wakas. No, hindi pala sapat yung tayo ay nananampalataya lang, kundi kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig, ang ating pananampalataya na ating pinakita noong tayo unang sumampalataya. Ibig sabihin, yung the first time that we believed in our Lord Jesus Christ, yung doong araw na ikay talagang excited lagi pumupunta sa church para sambahin ang Panginoon, yun yung hinahanap ng Lord na uri ng pananampalataya. Sabi, tinitingnan pala ng Panginoon yung unang araw na pagtanggap mo sa Panginoon. No, napapansin pala yun ng Diyos na tayo po tinitingnan niya, gaano pa rin kaalab yung pananampalataya natin? Ito ba'y nananatiling nag-aalab? O sa paglipas ng panahon, ito ay unti-unting nanghihina? At may pagkakataon na nararamdaman mo talaga, maaring yung pananampalataya mo ay unti-unti nang nawawala. Pero ang hamon sa atin ng Lord dito, kagaya po ng pamagat ng ating pag-aaralan, matatag dapat po. Nananatiling matatag. Amen? Manatiling matatag hanggang, saan daw po? Kailan daw mananatiling matatag? Hanggang sa wakas. Ibig sabihin, itong pananampalatayang ito na ating sinumulan ng Diyos sa atin, hindi pala ito basta lang pananampalataya. May dadaanan ito na matitinding mga pagsubok, kagaya nakalagay po sa 1 Peter 1:5-7, ang pananampalataya natin ay kagaya ng isang ginto na idadaan ito sa apoy ng pagsubok. Idadaan ito sa apoy para dalisayin kung ang pananampalataya talaga natin ay dalisay, tunay, matatag, at talagang totoo. Kaya ang sabi ng Lord, pag nangyayari po yung bagay na ito sa ating paglakad bilang mananampalataya, kinakailangan hindi tayo nagkakaroon ng kaisipan na tayo'y titigil, kundi ang nais ng Lord, itong pananampalatayang ito manatili at mapatatag po natin. Tiningnan ko yung kahulugan ng salitang matatag. Amen? At ito ay may kahulugang, the meaning of steadfast, it means being constant. No, pag sinabing steadfast, hindi ka pabago-bago. No? Hindi tayo yung kagaya ng isang panahon. No? Ngayon ay mainit, bukas ay pwedeng umulan. Amen? Hindi tayo kagaya ng mga tao na sabi nga ng Biblia ay madaling magbago ang isip. Ito din ay nangangahulugang faithful. No, pag sinabing steadfast ka, tapat ka, loyal ka, no, hindi ka basta-basta nawawala yung iyong pagtingin, lalo na sa ating Diyos. At siyempre loyal, steady, unchanging. Ibig sabihin, kahit ang mundong ito magbago, church, no, nagbabago ang mundo natin. At yung ating mga nakikita ngayon, patuloy po na nag-iiba. Pero kinakailangan yung ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Yesus, ay dapat na manatiling matatag. Amen? Ngayon, papakitaan ko lang po kayo,
Parang nahirapan ako magsalita, Pastor, no? Ano po, yung gawing sensitive. Naano yung boses ko, napopersa ko siya. So sabi dito, our world is in a state of change. No, ang ating mundo ngayon ay nasa malaking yugto ng pagbabago. Napakadami na pong nagbago. That shows the evidences of the imminent coming of our Lord Jesus Christ. So lahat ng pagbabago na nakikita natin, sabi nga ng lagi ko naririnig, dapat buksan natin ang ating mga mata. Amen. Bilang mga mananampalataya, we need to be open. Our eyes must be open kung ano nangyayari sa ating paligid. Kasi yung mga nangyayari sa paligid na yan ay hindi lang ipinahihintulutan ng Lord para mangyari, kundi yan ay nangyayari dahil palatandaan yan ng malapit ng pagdating ng ating Panginoon. At ibigyan ko kayo ng mga ilang bagay na nakikita po natin na nangyayari according to the Bible. No, yung una, yung lawlessness. Pag sinabi nating lawlessness, sabi po ng Matthew 24, no, yung mga tao talagang magiging maibigin sa kasalanan, sa paggawa ng masama. Alam niyo, magkakaroon talaga ng time na pag sinabing lawlessness, hindi na nila susundin yung takot sa Diyos, no, takot sa batas. At makapapansin niyo ang mga tao ngayon, pag gumawa ng kasalanan, proud pa. Napapansin niyo ba yung mga tao ngayon? Dati, ang tao takot gumawa ng kasalanan, no? Takot gumawa ng immorality. Takot gumawa ng mga alam natin na hindi tama. Pero alam nyo ngayon, grabe po ang naglaganap na kasalanan ngayon. And because of that, sabi ng Biblia, the love of many will grow cold. Ang pag-ibig ng marami ay manghihina. Sabi diyan, because iniquity will be multiplied, lalaganap, the love of many will grow cold. Ang pag-ibig ng marami maglalamig. Alam nyo, sa Amerika, nung pumunta kami nung yung huling punta ko nung December, alam nyo, pinag-uusapan, dati napaka-safe puntahan ng mga states sa Amerika. Pero mayroong isang state sa Amerika ngayon, binanggit, hindi ko na po babanggitin kung ano state yun. Alam nyo, yung mga tao doon, grabe daw yung yung lawlessness na nangyayari po. Alam nyo, yung kotse mo, kahit nakaparada dyan sa daan, bubuksan nila yan. No? At sabi, yung dating lugar na napakaraming Pilipino na nakatira doon sa state na yon, ngayon unti-unti po umaalis na. Kasi number 1 po, hindi na safe tumira. No, binubuksan nila yung mga kotse, sinisira nila yung mga bintana, at kahit po na walang mga bagay na, kumbaga, alam nila na naka-CCTV ang lahat, hindi na nila pinapansin po. Ganoon katindi ang lumalaganap na kasalanan, sa Amerika po yon. Pero kahit dito sa ibang bansa, sa bansang Pilipinas, kagaya po niyan, di ba? Yan sa panahon ni Duterte, ang dami din pong nangyari ng mga panahon na yon na kaya ang dami namatay, no? Ang dami po nasawi. At yung panahon na ito hanggang sa kasalukuyan, isa yan sa maraming mga bagay na yung krimen hindi pa rin natatapos. Pangalawa, sa nakikita pong mga event ngayon, no? Sa one of the events na dapat nating bantayan, yung nangyayari po sa Israel. Alam nyo, ang Israel ngayon ang pinakasentro ng mga lahat ng balita ngayon. Alam nyo kung bakit po? Malapit na dumating si Lord. Kung meron man tayong clock na dapat na nakikita, it must be the country Israel. Alam nyo, lahat ng nangyayari sa bansang Israel Church, lahat ng yan ay may spiritual relevance or spiritual implication po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi darating talaga yung araw na magiging sentro po talaga ng end time ang Israel, kasi papatunayan ng Lord in the end time that itong bansang itong Israel ay talagang bansang pinili niya. At yung binubuong mga grupo ng mga tao ngayon na malalaking tao, especially yung bubuo po ng Antikristo, diyan din po itatayo. Amen? Yung isa sa napakatinding mangyayari po in the end time, na itatayo yung third temple sa Israel. Kasi sa Israel din po bababa ang Panginoon. No, kung paano ang Diyos po'y umakyat sa langit doon sa Mount Olives, siya din po ay bababa din po doon. Nakikinig po ba ang mga anak ng Diyos? Pero may bubuuing pangatlong temple. At sa pagpasok ng itong tinatawag natin na parang mabubuting mga tao, no, ay andoon po yung temple na yon ay magiging sentro po ng parang pagpapahayag ng kabutihan, kapayapaan, no, at yung tinatawag na red cow, yung heifer na tinatawag, alam niyo po, binalita yon last time dumating na siya, no, from America, no, in one of the states of America, at bihira po kayo makakakita ng red cow. At yun po yung ino-offer doon sa i-offer noon. At yun din ang i-offer sa third temple. Pero yung third temple na yun, I hope nakikinig kayo sa akin, sa umpisa, gagamitin talaga yon for the glory of God.
Pero eventually, pag naghari na po ang Antikristo, yung temple na yon ay madidesecrate. Ibig sabihin, doon ilalapastanganin ang pangalan ng Panginoon at ang maghahari doon ay walang iba kundi ang Antikristo. At kapag nangyari yon, ibubuhos na ng Lord ang puot niya. At yung bagay na yon ay unti-unti na pong nangyayari. And another thing, yung greater degree of calamities, church, no? Ngayon, ang Dubai, grabe po. Parang hindi ko pa nabalitaan ang Dubai na baha. Tama po ba, no? Ang Dubai kasi is siguro one of the richest cities in the world. Pag meron kang desierto pa yan, di ba? At napakayaman, ang tataas ng mga gusali. Pero alam niyo, pag nanood kayo ng balita ngayon, grabe po ang nangyari sa Dubai. Noon, yung mga lugar nila talagang sinawata ng malalaking baha. At may mga namatay, no? At ang namatay doon, na balita, no? May mga Pilipinong namatay. At yung matinding lindol po sa Taiwan, nakapansin niyo po yan, yung katugaya po nakakita niyo sa larawan. Sabi nga, grabe po, yung malalaking mga buildings na akala natin ay hindi kayang igupo. No? Yan ay unti-unti na pong niyayanig. Dahil ito po ay nasa mga huling araw na tayo. Yung extreme heat po na ating nararanasan ngayon, kasama po yan. No po, sabi nga, darating isang araw, pag nilabas mo yung kamay mo raw, hindi ka natatagal, no? Magkakaroon ka, masusunog at yung skin cancer, no? Mararanasan ng maraming tao. Yung bansang Chile ngayon, church, no? Pinaalis na yung mga tao kasi ang maraming tao doon nagkakaroon ng skin cancer sa sobrang init. Amen? So tayo po nakakaranas din ito ngayon, sobrang init sa atin at meron pinoproject sila na aabot pa to ng 50. So pag-pray natin na huwag naman. No? Ngayon pa lang, nasa 40 pa lang, halos ang mga tao talaga ay dumadaing na. At siyempre, yung pagpasok po ng cashless society, alam nyo, hindi na ginagamit ang pera ngayon sa maraming bansa. No, sa atin ngayon, medyo gamit pa kasi hindi naman tayo ganun ka-advanced. Pero ngayon, usong-uso na yung ating mga GCash. No? Pag nagtatransact ngayon, hindi na talaga nagbibigay ng pera. Madalas, nag-GCash tayo, no? Bank to bank, may bank transfer. Pero niyo po, lahat ng ito, church, ay patungo sa end time. And all of these things, Lord, church, ay leading ito, one day, susimulan na po yung tinatawag nating microchip. No, kaya yung mga number na yan, unti-unti, binigyan na tayo ng number, meron tayong identification number, lahat tayo may number, ikununan tayo. So one day, papasok na tayo doon sa period na yon, na ang lahat ng tao po, no, inumpisahan na yan, binubuo na yung microchip at may mga bansa, yung mga bata, nilalagyan na po ng microchip. Ngayon, bakit ko binabanggit ito, church? No? Itong mga pagbabago na ito ay, sabi nga, itong nangyayaring ito sa ating paligid po, ito yung mga bagay na dapat ay makita natin na hindi tayo dapat matitinag at mawawala ng pananampalataya. Ang nais ibahagi ng Lord sa mga nangyayaring ito, yan ay may kapahintulutan ng Lord. But one thing is sure, no, the kingdom of the world will be shaken, but the kingdom of God shall stand secure. No, yung mundo natin ito talaga ay iaalaw ng Lord na matinag. Amen, masishaken po talaga yan. Sabi nga ng Bible, walang bato sa ibabaw ng bato na mananatili. Lahat ng yan ay matitinag. Ito po yung sinasabi ng Biblia. No, ang lahat ng kaharian sa mundong ito ay babagsak, pero may isang kaharian lang po na mananatili. Amen? The everlasting kingdom of God. Ang kaharian ng ating Panginoon ay mananatiling nakatayo. At ang isang mananampalataya na kabilang sa kaharian ng Diyos, taas po ang kamay, no? Hindi naman ang kaharian ng Diyos ay doon na sa langit. If you are part of the kingdom of God, taas po yung kamay ng part of the kingdom of God. We are part of the kingdom of God. If you are part of the kingdom of God, amen? At sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. At yung pananampalataya mo, pinalalago mo, pinatatatag mo, at talagang nandoon ka lagi sa iyong puso na ang Panginoon lagi ang inuuna mo, mananatili ka ring nakatayo. Sige ba, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Christians need not be troubled when this world is shaken by God. Ang Lord talaga po ang nagsasabi niyan. Mayayanig ang lahat ng nakikita natin sa mundong ito. But tayo mga Kristiyano po, hindi tayo dapat mayanig o matakot kung nakikita natin na ang mundong ito ay unti-unti na pong inuuga ng ating Panginoon. Amen? Sa halip, sa hapong ito, ang nais ng Lord na mangyari sa atin, no, makita natin na
kinakailangan dito natin lalo i-angkla yung ating pananampalataya. Patatagin mo yung pananampalataya mo. Amen. Ang sabi po ng Hebreo 12:28-29, ito yung salita ng Lord. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Amen. Sabi, kung meron man tayong ipagpapasalamat, kabilang tayo sa kahariang hindi nayayanig. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Amen. Hindi tayo nagpapasalamat sa mga anumang bagay na nasa mundong ito, kundi ang pinagpapasalamat natin, meron tayong hinihintay na kaharian. At yung kaharian na yun ay hindi mayayanig. Ang sabi dito, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Amen. Kaya dito, nais lang ipakita ng Lord sa atin, lahat tayo po na may tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung ikaw talaga may tunay na pananampalataya sa Diyos, amen? Dapat ang nakikita mo hindi lang yung dito sa lupa. Ang pinaghahandaan natin ay ang buhay doon sa kaharian na walang hanggan na inihahanda ng Diyos sa mga kanyang mga mananampalataya. Amen? At paano mo paghahandaan yung church? Palakasin mo ang iyong pananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Sa mga nangyayaring ito sa paligid natin, maraming mangyayari din sa buhay ng mga tao. At mamaya ipapakita ko sa inyo ano yung mangyayari sa mga tao dahil sa nagaganap ng mga pagbabagong ito sa ating mundo. Pero ito po, what does it mean to be steadfast in our faith? Paano ba tayo magiging matatag sa ating pananampalataya? Bigyan ko lang kayo ng 3 puntos, paano talaga natin makikita na yung ating pananampalataya ay matatag na at pinatatatag ng ating Panginoon. Sino dito gusto niya tumatag yung faith niya? Taas ang kamay, no? Nang sa gayon, makikasama ka ng Lord doon sa kanyang kingdom. Amen? At isang araw, tayo po, no, lilisanin natin itong lugar na ito, pero may isang lugar tayo na pupuntahan, ang kaharian na hindi matitinag kahit kailanman. Una, ito po yung dapat nating gawin. Being steadfast in faith means placing our confidence in Christ Jesus unto the end. Pag sinabi natin tayo po ay mayroong matatag na pananampalataya, ikaw ay hindi naglalagak ng iyong confidence, ng iyong pagtitiwala sa mga bagay na nayayanig dito sa mundo. Huwag mong itiwala ang buhay mo sa pera, huwag mong itiwala ang buhay mo sa tao, huwag mong itiwala ang buhay mo sa bansa natin, huwag mong itiwala ang buhay mo kung ano ang meron ka ngayon, kahit ang kalusugan natin. Ang sabi diyan, being steadfast in faith means placing our confidence in Christ, Jesus, unto the end. Kung meron man tayong paglalagakan ng ating totoong pagtitiwala, confidence, ito'y walang iba. Alam niyo kung kanino niyo ito ilalagak? Yan ay walang iba kundi sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang banal na dugo na matay para sa iyo at para sa akin. Wala kang pwedeng paglagakan ng iyong buhay ngayong panahong ito, kundi sa Diyos na totoo. No, sa Diyos na tagapagligtas natin. Sa Diyos na nangako ng eternal life sa atin. Kaya our salvation is certain if we hold fast our confidence in Christ unto the end. Yung kaligtasan natin po, hindi itong kaligtasan sa lupa ang ating pinag-uusapan. But our salvation, our eternal salvation, this would be certain if we hold fast our confidence in Christ unto the end. Huwag tayong bumitiw kahit minsan nahihirapan na po tayo. So ito ngayon yung ating nais ipakita ng Lord sa atin to. Huwag na huwag kang bibitiw kahit ikaw ay dumaraan ngayon sa mabigat na pagsubok. Huwag mong isipin man lang sa isip mo na ikaw ay mawawala sa pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Ito yung nais ng Lord na tanggapin natin ngayon kahit ikaw naghihirap, no, financially. Iba sa atin talaga ngayon sobrang hirap po. Iba sa atin naghihirap emotionally. May iba sa atin naghihirap physically, may mga sakit karamdaman, may mga mahal tayong may mga sakit. No, meron tayong mga talagang pinagdadaanan na talagang mahihirap. Huwag mong hayaang manghina o mawala ang iyong pananampalataya. Amen? Alam niyo kung bakit po? Ito lang yung ating panghahawakan sa mundong ito. Yung faith natin. Kapag ikaw may pananampalataya, naniniwala po ako, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Wala pa akong nakita na nanampalataya at nagsalig ng kanyang buhay sa Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon. Sino pong naniniwala doon?
Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit ano pa yung mangyari sa mundong ito. And church, kahit dumating pa yung time na binabanggit sa Bible, yung matinding pagdating ng tribulations, darating po talaga yan eh. Nakikinig po ba ang mga anak ng Lord? Darating talaga yung matinding taghirap, darating ang matinding tagtuyot, darating yung matinding pag-uusig, darating yung matitinding mga nakikita natin ngayon, ng mga init na yan, yung mga salot na darating na yan. Pero church, ito yung pinanghahawakan ko po. At ito rin yung maging panghawakan ninyo tayo bilang isang iglesia. Bago po dumating yung matinding tribulation na to, yung great tribulation na to, tayo po ay kinuha na ng ating Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kung paano iniligtas ng Lord yung mga tao noong panahon ni Noe, yung pamilya po ni Noe, pinapasok niya muna sa barko. Bago dumating yung napakalaking baha at talagang dumating yung napakatinding daluyong na yon, iniligtas ng Lord yung nananalig sa Kanya. Alam niyo, 8 lang yung naligtas noon, kakaunti lang. At ang sabi ng Biblia, ang pagdating daw ng Panginoon ay kagaya din ng panahon ni Noe. No, sinasabi ni Noe na darating na ang malaking baha. No, magsisi tayo, manampalataya tayo na ito'y manggaganap, walang nanampalataya. Pero niyo po tayo ngayon na nananampalataya, naniniwala ako po. Bago dumating yung Great Tribulation. Kasi ang tribulation, nahahati po yan sa dalawa, yung minor tribulation and the Great Tribulation. Itong nararanasan natin ngayon, ayoko sabihin tribulation pero pasimula na siya. Nakikinig po ba ang mga anak ng Lord? Andiyan na, nakikita na natin yung sobrang mga palatandaan na pumapasok na tayo doon sa yugto na yon na darating yung isang araw na itong mundong ito talaga ay masyadong magiging masama at masyadong magiging mahirap at magkakaroon ng marami mga bagay na talagang hindi natin kayang madaling haharapin. Pero yung Great Tribulation, ito yung panahon na magtatataka na. Nakikinig po ba kayo? Ito yung maghahabulan na. No, at yung mga talagang darating na talaga yung mga antikristo. Pero bago mangyari yon, this is our faith. Nangyari na yung blessed hope natin. This is the promise of the Lord. Kaya nga ang tawag sa atin ng Lord, we are the brides of Christ. Taas ang mga brides ng ating Panginoon. Hindi tayo daratnan ng Lord na gula-gulanit ang mga damit natin. Nakikinig po ba kayo? Ibig sabihin, ihahanda talaga ng Lord ang kanyang brides. Pero kinakailangan pinatatatag natin ang ating pananampalataya. At ang tawag natin dito, church, is blessed hope. Sabihin natin, blessed hope. Ito yung blessed hope natin. Ano yung tinatawag na blessed hope? Ito yung araw na si Kristo ay a-appear dyan sa alapaap. Ito yung rapture. Ang makakaabot lang ng tatakan, yung mga maiiwan. Nakikinig pa ang mga anak ng Diyos. Pero bago mangyari yon, ikaw na mananampalataya, na matatag yung iyong pananampalataya, hindi ka tumitigil kahit may pagsubok ka, kahit may problema ka, kahit nahihirapan ka na minsan sa nangyayari sa buhay mo, pero nagpapatuloy ka sa Panginoon, kasama ka sa idadagitin ng Lord at isasama ng Diyos doon sa kalangitan. Yung nasa Matthew 24, yung nakalagay doon, yun yung Great Tribulation. Yun yung mangyayari sa mga maiiwan sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya alam niyo, malapit na dumating ang Lord. No, wala tayong ibang inaasam, kundi Lord, mangyari na po yung aming pag-asa, yung blessed hope. Maranatha. Kaya ang sabi po ng Tito 2:12-14, ito yung sinasabi ng sabulat nito. Sabi niya, ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon. Ito yung gagawin daw po natin. Mamuhay ng may mabuting paggamit ng isip. No, ngayon, ang mga tao ginagamit ang isip sa paglikha ng napakarami mga invention. No, imagine na invento ang AI, yung artificial intelligence. Matalino pa sa tao. Ang mga bata ngayon, yung mga sinasagutan nilang mga sagot, imagine, reflection na, AI pa. Pag sinabing reflection, dapat yon galing sa puso mo, galing sa sarili mo, ano yung nangyari sa habang nag-aaral ka, AI pa. Ganyan na katalino ang tao. Yung mga nakikita natin ngayon, ng mga computer, mga microchip, yan ay bunga ng katalinuhan ng tao. Nakalagay sa Bible na magkakaroon ng matinding explosion of knowledge. Pero ang sabi dito, gamitin natin ang ating isip sa pamumuhay na matuwid. Ibig sabihin, yung isip natin, hayaan mo na yan ay ma-focus mo lang doon sa mga bagay na totoo. Mga bagay patungkol sa Diyos. Mamuhay daw tayo na mayroong mabuting paggamit ng ating isip, yun ang una, mamuhay tayo ng matuwid. At panghuli, mamuhay na may pagkilala at pananampalataya sa Diyos.
Yun yung dapat na nangyayari sa atin ngayon. No? Isip natin, tingnan natin, ano ang laman ng isip natin? No? Tama ba yung mga iniisip natin ngayon? Or nasa Diyos pa ba yung laman ng isip natin, church? Yung buhay ba natin, namumuhay natin tayo ng may katwiran? At yung bang ating buhay talaga may pagkakilala sa pananampalataya sa Diyos? Sabi niya, mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos. No, darating talaga yung time na yung Diyos hindi na talaga i-honor. Sabi nga, ang mga tao magiging makasarili at hindi nila kikilalanin ang Diyos. Aayawin nila yung mga turo. No, mamimili na lang sila ng mga turo na gusto nila. Sabi dito sa salita ng Diyos, ito yung mga bagay na sabi, wag nating hayaan na ito'y mangyari. No, mamuhay na na hindi natin tatanggapin yon. Sabi sa 13, mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang ng mapagpalang pag-asa. So, binabanggit dito mapagpalang pag-asa, alam nyo kung ano yun? Ito nga po yung rapture. Sabi natin, rapture. Yung rapture na to, yung marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mag-a-appear po siya dyan sa kalangitan at lahat ng may pananampalataya na pinaglalaban niya kahit meron siyang mga pagsubok, isang araw maiiwan na lang yung mga damit natin dito. Amen? At lahat tayo itataas ng Panginoon, ididigtas tayo ng Lord sa mangyayaring great tribulation sa mundong ito. Palakpakan mo ang Diyos. Amen? Ito ang nais ng Lord na mangyari sa atin. Walang maiiwan isa man sa atin. Ngayon, ano ang gagawin natin? Ano yung unang gagawin natin, church? Ito yung gawin mo. Be steadfast in faith. Place your confidence in Christ Jesus. No, hindi masamang maghanap buhay, pero wag mo dyan ilagak ang iyong buhay. Nakikinig po ba tayo? Hindi masamang mag-aral ng mga kabataan, nag-aaral tayo, pero wag mo dyan ibuhos lahat. Ilagak mo ang buhay mo sa Panginoon. Kasi anytime, pwedeng dumating ang Diyos natin, and anytime, mangyayari yung rapture na hinihintay nating blessed hope. Amen? Pag-pray natin, Lord, dumating na po kayo, pero bago siya darating, kinakailangan makakilala muna yung mga ililigtas niya talaga. So kinakailangan nating humayo at ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. But our belief, the Lord Jesus Christ will come even before the great tribulation. Bago pa mangyari yon, kinuha niya na ang kanyang tunay na mga anak. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papaiwan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papaiwan. Amen? Paano mangyayari yon? Manatili kang nananampalataya sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? At kung meron man dito kasama tayo na hindi pa nananampalataya sa Panginoon, this is the day. Ngayon yung araw. Sabi nga dito, tayo ay manatili sa Panginoon habang may araw pa. Kasi darating yung isang araw na hindi mo na maririnig ang salita ng Panginoon. Darating isang araw, wala na yung banal na Santong Espiritu dito sa lupa. Nakikinig po ba ang mga anak ng Diyos? Darating isang araw, wala na yung grace ng Lord. Darating isang araw, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang galit. Kaya dito, church, ipinapakita ng Lord dito, ang Diyos natin talagang puspos ng pag-ibig, but at the same time, is also God na magiging judge. Siya yung judge natin. Tayo ay mahal na mahal ng Lord, pero lahat ng ating ginagawa at gagawin pa ay ipagsusulit natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero ang titingnan ng Lord sa atin, pananampalataya. Sabi kasi ng Biblia, sa Romans 3:22-24, tayo pinamaghing matuwid ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi sa ano pa mang ginawa mo, kundi sabi diyan, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all those who believe, for there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, yung tunay na kaligtasan natin, yung pagiging matuwid natin, kahit minsan nagkakamali ka pa, nagkakasala ko, pero alam mo, ang pinakamahalaga, huwag mong bibitawan yung pananampalatayang inumpisahan sa iyo ng Lord. Amen? Lagi mo yung palaguin, lagi mo yung ipaglaban, fight the good fight of faith. At kapag yung isang araw na dumating ang araw na siya'y nandyan na sa alapaap, o ikaw man ay mauna na, tayo man ay mauna na, hindi natin abutan yon. Isang araw, lahat ng namatay, ibabangon muli ng ating Panginoon. Amen? Lahat ng mga namatay na mga mananampalataya, ibabangon niya ng Diyos. Sa ihuling tunog ng trumpeta, sila yung unang gigisingin ng ating Panginoon. Halimbawa, si Pastor Noli, nauna siya, gigisingin niya ng Lord.
At yan ay dadalahin din ng Lord doon sa kanyang langit na bayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pero huwag nating hayaan na tayo po ay maiwan ng unang biyahe. Nakikinig po ba ang mga anak ng Lord? Mahirap ang ikalawang biyahe. Nakikinig po ba? Kasi pag ikalawang biyahe, yun yung binabanggit nga na talagang lahat tatatakan, yung hihilahin yung kuko mo, no, ikukulong ka para lang i-denounce mo si Christ. Pero habang andyan pa, ngayon, andito pa tayo sa ngayon, sabi ng ating teksto, habang may araw pa, habang andito pa tayo sa ngayon, gawin nating manatili tayong naglilingkod sa Panginoon at matatag sa ating pananampalataya. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. At pangalawa, being steadfast in faith means rejoicing in hope. Kung talagang ikaw ay merong matatag na pananampalataya, lagi ka pa rin nagagalak sa pag-asa. Taas ang kamay na merong pag-asa. Napakaganda ng ating pangalan ng church natin. Sabihin natin, ano pangalan ng church natin? Jesus, tanging pag-asa. Yan yung bagay na hindi dapat mawawala sa atin. At ang binabanggit nga dito, rejoicing in hope. Ibig sabihin ng rejoicing in hope, church, may kagalakan ka pa rin anuman ang nararanasan mo sa buhay na ito. Ano man yung nararanasan mo sa buhay na ito, hindi ka nalulugmok. Kaya na-hear, amen? Hindi yung lagi kang parang talunan at ayaw mo nang tumayot, bumangon pa at ipaglaban ang iyong mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Alam nyo, ang merong matatag na pananampalataya, dumadaan man tayo sa kalungkutan, kasakitan, problema, pero alam mo, nakukuha mo pa rin magtiwala sa Panginoon at you are full of hope na malalampasan mo pa rin yung bagay na ito. Nakikinig po ba ang mga anak ng Lord? We're always looking doon sa bagay na itong naradanas natin ngayon, pansamantala lang yun. No, yung mga hirap na dinadanas natin ito, matinding init na ito, yung mga nararanasan nating mga matitinding mga bagay ngayon sa mundo, pansamantala lang ito kumpara sa naghihintay nating eternal life doon sa langit na bayan. Kaya kapag tayo'y nananatili sa pananampalataya, tuloy lang po yung ating kapayapaan. Can I hear amen? Tuloy lang po yung ating pagtitiwala at tuloy lang din po yung ating kagalakan sa Panginoon. Sabi ng Matthew 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon at muli kong sasabihin, magalak kayo. Alam niyo kung kailan to sinabi ni Paul? Sinabi yan ni Paul na rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yan yung panahon na si Paul po ay nasa kulungan at siya po ay nakagapos ang kanyang mga paa. Pero sinasabihan tayo ni Paul, ang sabi niya, tayo daw po'y magalak at inuulit ko, magalak kayo sa inyong pananampalataya. Amen. Napakalaking rason po kung bakit tayo magagalak. Bakit tayo magagalak, church? Halimbawa, kung meron tayong mga mahal sa buhay na nauna sa atin, alam nyo, there is joy in our hearts kasi one day, makikita pa rin natin sila. Can I hear amen? Hindi tayo mananatili doon sa antas na mananatili kang nagluluksa, malulungkot. At kung meron man tayong mga nawala dito sa mundong ito, alam nyo ba, ibabalik yan ng Lord doon sa buhay na higit na maganda na inihahanda ng ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang Lord? Amen? Napakalaking rason upang magsaya tayo sa kabila po ng mga problema. Alam nyo, because, why? Anong dahilan? Because we are part of God's family. We are part of God's kingdom. Isang araw, kukunin tayo ng Panginoon. Yun yung ating laging iisipin. Hindi ito yung ating permanenteng tahanan. Isasama tayo ng Diyos at meron siyang napakagandang plano sa atin na ginawa niya simula ng ikay nanampalataya sa Panginoon. Alam niyo, simula ng ikay nanampalataya sa Panginoon, nagsimula na ang napakagandang plano ng Diyos sa iyo. Alam niyo yung napakagandang plano ng Diyos sa iyo? Sabi ng Philippians 1:6, lulubusin ko ang anumang umpisahan ko sa iyo hanggang sa aking pagbabalik. At yon ay walang iba, kundi yung buhay na inihanda ng Lord doon sa langit. Sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. Being confident of this very thing, that He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Yung magandang plano ng Diyos sa iyo, kailan niya nagsimula? Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon sa iyong buhay. Kaya kung di mo pa tinatanggap ang Panginoon ngayon sa puso mo, alam nyo, ito yung araw. Ngayon daw po, sabi ng ating teksto, habang ngayon pa, may ngayon pa. Do not delay, huwag bukas. No, hindi sa susunod na linggo. Kundi ngayon, ang nais ng Lord, tanggapin mo yung kanyang inaalok na napakagandang buhay
At yan, kapag tatanggapin mo ang Panginoon, isusulat ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At ang sabi ng Panginoon, siya ang mag-iingat ng iyong pananampalataya at siya din ang magtatapos ng anumang sisimulan ng Diyos sa iyo. Alam niyo kung paano tayo tinutulungan ng Lord, church? Paano? Ibinigay ng Lord ang kanyang banal na santong Espiritu sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya yung kasama po natin. Malakas sa palakpak po sa Diyos. Nagdeposito ang Panginoon ng kanyang banal na santong Espiritu, yung kanyang siya mismo po. Kasama natin siya. At yun yung dahilan kung bakit tayo po hindi malulugmok ng anumang gawa ng pagsubok ng mundong ito. Amen. Siya yung magtuturo sa atin, siya yung magpapalakas sa atin, at siya yung magbibigay sa atin ng dakilang kapangyarihan upang hindi tayo mawala sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi nga, isa sa ebidensya na ikay may matatag na pananampalataya, ikay patuloy pa rin magpupuri sa Diyos sa kabila ng mahihirap na sitwasyong mararanasan mo. Amen. Kanina nagpuri ka sa Diyos kahit alam ko may problema kang daladala. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Ito yung nais makita ng Lord sa kabila ng nararanasan natin mga problema, pagsubok, ano man yung kasakitan na nararanasan mo ngayon o may sakit ang pamilya mo ngayon, piliin mo pa rin magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Minsan kahit wala na tayong pera, sumasamba pa rin tayo kay Lord. Sino dito kaya magpuri sa Lord kahit wala ng pera? Amen? Hindi tayo sasamba kapag may pagpapala lang. Sige po, mataas na kamay. Taas po yung mga nagsumasamba kay Lord. Amen? Diyan natin pinapakita na tayo ay mayroong tunay na matatag na pananampalataya. At kung dumating na ang pagsubok po, paano ka magre-react ang isang taong may matatag na pananampalataya? Paano nagre-react ang isang taong may steadfast faith sa panahon ng pagsubok? Paano po tayo nagre-react? Magtatampo ba tayo kay Lord? Can I hear amen? Titigil ba tayo sa pananampalataya? Amen? Can I hear amen? Say no, amen. Malulungkot ba tayo at hindi na tayo magkakaroon ng talagang kapayapaan? Alam niyo, si Job, nung siya po'y dumanas ng matinding pagsubok, naalala ko lang po, lahat nawala sa kanya. Lahat ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng mayroon siya, pati kalusugan niyo po, nagkaroon siya ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. At lahat ng meron siya, namatay ang 10 anak niya, namatay lahat ng kanyang mga hayupan. Pero niya po, meron siyang sinabi dito, nung nangyari po yon, sabi ni Job sa Job 1:20, tumayo si Job, ano ginawa niya? Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa, nagpakumbaba sa Lord at siya ay sumamba sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kung ikay may pagsubok, sabihin mo sa katabi mo, o may problema, tumayo ka at magpuri ka pa rin sa Diyos. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, hallelujah! Sabihin mo sa kanya yan, no, kung ikay may problema ngayon, tumayo ka at magpuri ka pa rin sa Diyos. Alam nyo, isang malaking sampal sa kaaway ng isang Kristiyanong matatag sa pananampalataya sa kabila ng kanyang nararanasan, kaya niya pa rin magtaas ng kamay niya na nagpupuri sa Panginoon. Palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ito yung nais ng Lord makita sa atin ngayong mga panahong ito na malapit na siyang dumating. Ano man ang kaharapin nyo ngayon, church, nating lahat, huwag nating ipagpapalit ang Panginoon. Sambahin mo pa rin siya ng punong-puno ng pagpapasalamat. Sabi nga, in all circumstances, give thanks to the Lord. For this is good. Ito yung plano ng Lord sa atin. This is the will of God for you and for me. Kaya ang nais ng Lord ngayong hapon, kung ikaw man nakakaramdam na parang pilit kang ibinabagsak ng mga nangyayari sa buhay mo, church. Amen. Ilulugmok tayo ng mga nangyayaring ito. Be steadfast. Be steadfast in your faith. Amen. At yung malaking bagay na ito ng pananampalataya mo, pag nakita yan ng Lord, gagawa siya ng malaking himala sa buhay natin. Diyan nakasalalay ang matinding pagkilos ng Panginoon. May gagawin ng Diyos kung ikaw ay mananampalatayang kikilos siya sa buhay mo sa kabila ng matinding nararanasan mo ngayon. Hallelujah. Pangatlo po, ito yung pangatlo na gagawin natin. Being steadfast in faith means putting God first even in time of need. Pag sinabing tayo po ay tumatatag sa ating pananampalataya, church, kahit na may panahon na pakiramdam natin, no? Ikaw ay nandoon sa kalalagayan ng hirap, no? Meron kang pinagdadaanan, meron kang pangangailangan, pero ang palatandaan na ikay tumatatag sa pananampalataya, uunahin mo pa rin ang ating Panginoon.
uunahin mo pa rin ang kanyang katwiran. Sige, palakpak po sa ating Diyos. Hallelujah. Nasusubok ang pananampalataya ng isang Kristiyano sa panahon na tayo ay nasa gitna ng matinding pangangailangan. Nasa gitna ng matinding pagsubok. Amen? Hindi dapat mamutawi sa ating mga buhay, hindi mo na ako mag-worship kay Lord kasi may matindi akong pinagdadaanan. Hindi mo na ako mag-worship kay Lord kasi meron kaming problema ngayon. Hindi mo na ako mag-worship kay Lord, hindi mo na ako pupunta sa church kasi kinakailangan kong maghanap buhay. Alam nyo, church, ito yung itinuturo ng Lord sa atin. Sa panahong ito, sabi nga sa natin, ilalagak ang ating pananampalataya sa Diyos. Pero ang nais lang ng Diyos na gawin natin, church, unahin mo lang siya. Ang sabi ng Matthew 6:32-33, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Yung word na hintil dito, hindi ba yung mga walang pananampalataya ang nababahala tungkol sa bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, ito yung nais ng Lord na gawin natin, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo, minsan napagpapalit natin ang Diyos kasi meron tayong hinahanap na pangangailangan. Sunday mo, church, ngayon, itong panahong ito na malapit na ang pagdating ng Lord, church, huwag nating hayaan, i-miss pa natin ang Sunday natin. Huwag nating hayaan na hindi natin unahin ang Lord sa ating pananambahan. Huwag nating hayaan na lumipas ang araw na hindi natin na ipanalangin ang ating buhay. Ang pagkabalisa daw po ay isang bagay, lalo na sa mga bagay na material, ay gawain ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Minsan sasabihin ng iba, wag po kayo magagalit sa akin sa mga may negosyo po. Bakit minsan ang kukulit namin mga leaders ng mga pastor? Na lagi sinasabi, unahin nyo yan. Minsan yung iba, malaki ang kita ng Sunday doon, magtitinda. Amen? Yung iba, talagang gagawin pa yung transaction niya ng Sunday kasi mayroong magandang mangyayari. Pero niyo po, hindi na ito yung panahon na ikokompromiso natin ang ating pananampalataya kay Lord. Nakikinig po ba ang mga anak ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, unahin mo lang ang Diyos, uunahin ka rin ng ating Panginoon. Ang sabi niya nga, yung mga ibon daw nga sa parang hindi yan nag-iimbak ng pagkain. Nakalagay yan sa Matthew 6:32, sa 6:26. Sabi niya, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Bakit ipagpapalit natin ang araw ng linggo sa mga bagay na alam natin ang pinakamahalaga ay ialagak mo yung pananampalataya mo sa Diyos? Amen? Huwag kayong magagalit sa mga pastors, sa mga leaders na lagi sinasabi, unahin natin ang Lord. Huwag nating i-miss ang Sunday. Huwag nating i-miss ang pananambahan dahil dito mo maririnig ang salita ng Lord. At ang salita ng Lord ang magpapatatag ng iyong pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Pero kapag ikaw ay inuna mo yon, ang sabi ng Biblia sa 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang araw? Hindi naman natin pwedeng extend ang buhay natin kahit isang araw eh. Ang pwede lang mag-extend ng buhay natin, alam niyo kung sino? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi dito, hindi yan mapapahaba kahit isang araw sa pamagitan ng iyong pagkabalisa. Alam niyo, ito ngayon ang mangyayari. People will become lovers of money and themselves in the last days. Yan ang gagamitin ng kaaway. Tingin po kayo sa akin, gagawin busy ng kaaway ang maraming tao. Ipagpapalit nila ang araw ng pananambahan para lang magkaroon ng oras kumita ng pera. Wala niyo po, nais ng Panginoon, unahin mo ang Diyos. Ngayon kung hindi ka makasimba ng Sunday, pumunta ka ng Wednesday. Kung talagang hindi ka kaya ng Sunday, meron pa tayong Friday. Pero don't ever miss na yung buong linggo mo, hindi mo nasamba ang Panginoon. Unahin mo siya. At yung pag-una mo na yon, pagtitiwala na Lord, iiwanan ko tong negosyo kong ito. Lord, iiwanan ko tong pag-aaral ko. Hindi pa ako tapos sa mga requirements ko. Pero pag ikay nagtiwala, alam nyo, yung grace ng Lord mag-a-abound sa buhay nyo. Yung pagkilos ng Lord, mararamdaman natin. Hindi ako po ang nagsasabi niyan, kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ang salita ng Lord, patatagin natin ang ating pananampalataya. Paanong paraan? Unahin mo ang nagbibigay ng pananampalataya mo. Sabi ng Hebrews 12:2,
Jesus is the author and the finisher of your faith. Look unto Jesus. Wala kang ibang laging titingnan at hahanapin kundi ang Panginoon. Pakita natin yung Hebrews 12:2. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag mong hanapin ito sa mundo. Huwag mong hanapin sa mga bagay na alam mo na matitinag o mawawala. Ang sabi diyan, looking to Jesus. Siya yung lagi mong hahanapin. Siya yung laging bibigyan ng panahon. Siya yung nagsimula, the author and the perfecter of our faith. Siya din yung magtatapos ng pananampalataya mo. Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising its shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ibig sabihin, siya na Diyos na hindi niya ikinahiya yung pagiging dinanas niyang pagparusa at paglibak ng tao sa Kanya. Siya yung Diyos na dapat nating unahin na ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Malakas na palakpak po sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen. Be steadfast in your faith. Doon pa lang matetest na yung faith mo eh. Sisimba ba ako o hindi? Magbubuklat ba ako ng Bible o hindi? Mananalangin ba ako o hindi? Be steadfast. Ibig sabihin, gawin mo yung dapat na gawin. Look unto Jesus. Gawin mo yung katwiran ng ating Panginoon. Ngayon, marapit na po ako matapos kasi inurasan na ako. May dalawang bagay na binanggit dito sa ating pinag-aaralan na maaaring makahadlang sa ating pagkakaroon ng matindi at matibay na pananampalataya. Hindrances to having a steadfast faith. Alam niyo, dalawa lang po itong nakalagay doon sa ating teksto. Ngayon, usong-uso yung salitang once saved, forever save. Yan. No, marami nagsasabi, kapag ikay tumanggap na kay Lord, ikaw ay talagang may isang araw, nagkaroon ka ng araw na nagkumpisal ka, Lord, I receive you in my heart, I make you my Lord and my Savior, dwell into my heart, and I receive you, the Holy Spirit. Doon, nagsinasabi na kapag ginawa na yon ay saved na. Alam niyo, tapat ang Diyos. Ako po yun yung lagi ko sinasabi sa nag-aaral ng soul. Totoo naman talaga yon. If you genuinely accept the Lord Jesus Christ by faith at talagang tinanggap mo si Jesus sa puso mo, hindi na talaga dapat mawawala ang kaligtasan mo. Pero alam nyo, isang malaking kasinungalingan ito sa isang tao na nagsasabing ligtas siya pero hindi mo nakikitang nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya. Totoo yung pangako ng Diyos na talagang totoo kang tumanggap sa Lord, ligtas ka. Pero kung wala kang ginagawa, amen, hindi ka nagpapatuloy. Alam nyo, hindi ko masasabi bilang pastor ninyo na kayo ay ligtas. Ang tunay na ligtas, nagpapatuloy sa paglilingkod at sa kanyang pananampalataya. Ang sabi ng Romans 6, ang tunay na ligtas hindi na nagpapatuloy sa kamunduhan at sa kasalanan. At ang inuuna niya ay ang katwiran ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Kaya dito may dalawang bagay na maaring maging hadlang ang isang tao. Amen? Huwag mong tanggapin na ikay nagtumanggap ka kay Lord ay ligtas ka na. Trabahuhin mo yan. Hindi mo tatrabahuhin yung kaligtasan, ha? Sabi, hindi natin kayang trabahuhin yun. Ang ibig sabihin, ipaglaban mo ng mabuting pakikipaglaban ang sinimulan sa iyo ng Lord. Hebrews 3:12-14, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon. No, may warning sa atin ng Lord dito. Ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man. Ibig sabihin, kunakausap niya yung mga mananampalataya. Ano yung dalawang bagay na wag daw magkaroon? Ng pusong masama. At ano pa yung isa? Ng walang pananampalataya. Dalawa po. Na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Ibig sabihin, kapag pala itong dalawang ito nangyayari sa tao, nagkaroon ka ng pusong masama, hardened heart, tumigas na puso, callous heart, at yung nawala yung pananampalataya mo kay Lord, hindi ka nagpapatuloy, yan ang maglalayo sa iyo sa iyong buhay sa Panginoon. Number 1, nilinawin ko lang po, sinful heart, hardened heart, callous heart, yun yung isang bagay na hadlang para maging matatag ka sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, iyan ang dahilan kaya sinabi ng banal na Espiritu, ito yung binabanggit ng Hebreo 3:7-8, ngayon, sabi ngayon, today. Ngayon, kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. So kinakausap tayo ng Lord, ngayon daw, kapag naririnig natin ang salita ng Lord, gaano katagal na natin naririnig ang salita ng Lord? Sabi niya, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso, gaya ng ginawa ng kayo'y maghimagsik. Nung panahon ng kayo ay sinubok sa ilang. Alam niyo, mga Israelita, hindi lahat nakapasok sa lupang pangako. Nakikinig po ba ang mga anak ng Lord? Kasi alam niyo, bakit di sila nakapasok sa lupang pangako? Alam niyo, hindi sila nakinig kay Moses.
Hindi sila nakinig sa sinasabi ng Diyos. Ang karamihan sa kanila, nagreklamo, at ang karamihan sa kanila po, tumigas ang puso. Sabihin natin, tumigas ang puso. Alam niyo po, paano ba tumitigas ang puso? Alam niyo, isang bagay sa nagpapatigas ng puso ng isang tao, nilagay ko po dyan, ang patuloy na pagtangging pakinggan ang salita ng Diyos ang nagpapatigas sa puso ng isang tao. Alam niyo, yung lagi mo naririnig yung sabi ng Lord, anak, ito yung gawin mo. Anak, maglingkod ka na. Anak, wag kang mag-a-absent sa aking pananambahan. Anak, basahin mo ang Bible. Anak, mag-midweek ka na. Pero hindi mo pinapakinggan. Hindi po ako nagsabi niyan. Diyan magsisimulang titigas ang iyong puso. At ang sabi ng Biblia, kapag tumigas ang puso, ano daw mangyayari? Yan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Alam niyo, mga Israelita, grabe ang nangyari. Ang daming pagpapalang tinanggap ng Israelita. Lahat, binigay na ng Lord sa kanila. Lahat ng himala, naranasan na. No, lumalakad sila kasama yung ulap, no, pag-araw, dahil sobrang init. Lumalakad sila paggabi, andaw yung haliging apoy. Nung sila nagutom, binigyan sila ng mana, no, tinapay, hindi na sila magluluto. Nung sila nagsawa sa mana, sa tinapay, binigyan sila ng pugo. No, walang katapusang pugo, kumakain sila ng karne. Pero niyo po, hindi pa rin sila nakinig sa Panginoon. Church, ano ang mensahe ng Lord sa atin dito ngayon? Hear and obey the word in faith. Ano man ang tinuturo ng Lord sa atin dito, church, sana hindi lang natin ito naririnig, kundi ito ay ipinapamuhay talaga po natin. Sabi diyan, in faith, susunod ka rin sa Panginoon sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Amen? Hindi ka gagawa lang sa sarili mong kakayanan. Gagawin mo yan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya because the Word of God is the voice of God. Amen? Sabihin po natin ito. The Word of God is the voice of God. Hindi na magsasalita ang Diyos dito ngayon. Pwede siya mangusap, pero alam nyo, ang salita ng Lord na naririnig natin ngayon ay walang iba kundi ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. And we should never receive it casually or in indifferent manner. Hindi yung parang kinatanggap mo to na parang, ay, sina pastor lang naman nagsasabi niyan. Alam nyo, tanggapin nyo to na galing talaga sa Panginoon. Ngayon ang kampahayagan ng Lord, magpakatatag ka sa pananampalataya. Unahin mo siya. Amen? Rejoice in hope. Ano yung una pa doon? Put your confidence in Christ. Huwag sa mga pera, huwag sa mga bagay sa mundong ito. Makinig tayo. And it is important to keep our hearts tender, malambot, and open to God, and always eager to hear His words and quick to obey. Quick to obey. Huwag na bukas. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magpabukas pa, ngayon na. Sabi mo, ngayon na. Yun yung mensahe ng Lord sa atin ngayon. No? Ang mensahe ng Lord sa atin, habang ngayon pa. Sabi mo sa katabi mo, habang ngayon pa. Kasi baka bukas, wala na pala tayo dito, hindi natin alam. O baka bukas dumating na ang Panginoon. At pangalawa, ito yung nangyayari po na naging dahilan bakit lumalayo ang tao sa Diyos, unbelief. May mga taong hindi pa rin lubos na nananampalataya sa sinasabi ng salita ng Lord, nagdududa. Amen. Kahit minsan mananampalataya na, ay nagda-doubt pa rin ang sa Panginoon sa salita ng Lord. Sabi ng Hebrews 3:12, banggitin ulit natin, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Ito ang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Alam niyo po, kung ano ang sinabi ng Lord, panghawakan natin. Hindi malulugod ang Diyos kung tayo po ay punong-puno ng pagdududa. Gagaling ba ako? Pag sinabi ng Lord, gagaling ka, sabi ng Mark 11:22-24, believe in God, believe in the Father, believe also in me, and you can say to this mountain to move, to go to the ocean. At yan ay pupunta doon. At anuman ang hingi natin sa Panginoon ay magkakatotoo. Basahin ko lang po, no, para eksakto. Therefore I tell you, all things whatever you pray and ask for, sa 20 tayo magsimula, Neng, sa 22. Jesus answered them, have faith in God. Sabay-sabay po tayo, have faith in God. For most certainly I tell you, whoever may tell this mountain, be taken up and cast into the sea, and doesn't doubt, sabi natin, doesn't doubt in his heart, but believes that what he says is happening, he shall have whatever he says. Therefore I tell you all these things, whatever you pray and ask for, believe that you have received them, and you shall have them.
ang ayaw ng Panginoon ay walang pananampalataya. Si dito nananampalataya ka, may ginagawa ang Diyos ngayon habang nakikinig ka ngayon. Sininiwalang in spiritual man, may ginagawa ang Diyos sa pamilya nyo ngayon. Amen. Kasi inuna mo ang Panginoon. Can I hear amen? The Word of God produces the opposite of unbelief. Kapag nakakapakinig ka ng Lord, ng salita ng Lord, anong pinuproduce niyan? Hindi ba ka walang pananampalataya? The Word of God produces faith. Ngayong oras na ito, alam ko, pinatalakas ng Lord ang inyong pananampalataya. Faith is vital to person's salvation as oxygen to his body. Ang kaligtasan natin, walang ibang magliligtas sa atin, kundi ang pananampalataya natin, hindi ang ating mga gawa. Pero ang sabi doon, ang pananampalatayang walang gawa ay patay, yan ay baog. Kaya dito po ako magtatapos. Saving faith produces sanctification. Habang hinihintay natin ng Lord, nakikita mo yung buhay mo, binabago at sinasanctify ito ng Lord. Ito yung tunay na totoong nagkaroon ng faith kay Lord. Sinasanctify tayo ng Diyos. Binabago niya yung dati nating mga ugali. Yung katamaran natin sa pananalangin, pag-attend ng mga gawain, inaalis na yan ng Lord. The Lord is giving you now the ability to obey His word and to seek His face and to seek His righteousness. Sabi diyan, our lives are being transformed as we continue to hear and obey the Word of God. This is the byproduct of our faith. Kaya makikita mo, hindi lang tayo naghihintay kay Lord na walang nangyayari. Habang hinihintay natin si Lord, nakikinig ka ng salita ng Lord, ipinapamuhay mo ang salita ng Lord, at anong ginagawa ng Lord? Inaayos ng Lord ang buhay mo. At ikaw, habang naghihintay ka, ginagawa tayo ng Diyos na isang kagaya ng babaeng ikakasal. Inihahanda ng Lord sa kanyang muling pagbabalik. Sabi ng Santiago 1:22-25, maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ang sino mang tagapakinig ng salita, ngunit hindi tagatupad nito, ay natutulad sa isang taong minamasdan ang kanyang likas na muka sa salamin. Nagawa niyo na ba tumingin sa salamin? Pero nung ikay tumingin sa salamin, ano daw ang ginawa ng taong ito? No, ang sino mang tagapakinig ng salita, ngunit hindi tagatupad nito, ay natutulad sa isang taong minamasdan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Pagkatapos niyang masdan ang kanyang sarili, siya ay lumisan at kinalimutan niya agad kung ano ang uri ng kanyang pagkatao. So alam niyo, binabanggit ng Lord ang salita ng Diyos, buhay, totoo, makapangyarihan. Ipinapakita ng Lord ano yung mga bagay na hindi natin dapat gagawin at ano yung mga bagay na dapat nating ayusin. Pero kung tayo lang daw nakinig at hindi natin ito isipamuhay, kagaya lang tayo na isang taong tumingin sa salamin, ngunit hindi natin inalis yung mga dumi ng ating mga mukha. Ngunit ang sinumang tumitingin sa ganap na kautusan ng kalayaan at nananatili dito ay tagapakinig na hindi nakakalimot. Sa halip siya ay tagatupad ng salita. Ang taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. So ang pagpapala ng Diyos nararanasan ng isang tao kung siya'y nagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. Church, if you want to become steadfast in your faith, amen. Nais ng Diyos, basahin natin lagi ito. Amen? Walang ibang magpapatatag ng pananampalataya natin, kundi ang salita ng Panginoon. Dalawa lang po. Una, Romans 10:17, i-memorize nyo yan. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawa, Hebrews 12:2, Jesus is the author and the perfecter of our faith. Dalawa lang po. Ang kanyang salita at mismong ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ating challenge, sabi po ng ating pagtatapos sa Hebrews 3:13, balikan ko po yung teksto natin. Kaya naman sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw. Amen. Ang sabi ng Panginoon, paalalahanan natin ang isa't isa araw-araw. Kaya huwag kayong makukulitan sa mga pastors, sa mga leaders. Bakit lagi namin sabi, mag-devotion tayo, magbasa tayo ng Bible, araw-araw. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Kasi isang araw, hindi na natin makikita itong ngayon na ito. Can I hear amen? Hindi na natin maririnig yung panawagan ng Lord sa iyo. Baka ito na pala yung huling oras na ikay kinakausap ng Diyos na gawin mo na yung nais niyang gawin mo. Habang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang kanyang puso.
Pahayag 16:15, sa challenge po natin, makinig kayo. Yan. Ito yung nais ng Lord sa atin. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka na. Makinig tayo. Ako'y darating na parang magnanakaw, sabi ng Lord. Mapalad ang nanatiling gising at nakabihis na. Ibig sabihin nun, nakabihis na, hindi yung magbibihis ka pa lang. Di ba minsan, si Pastor Ombi, kapag yan ay nagyayakag na at late ka, iiwanan ka niya. Lalo na ang Lord. Hindi tayo pwedeng magbibihis tayo kapag andyan na si Lord. Wala nang pagkakataon. Ngayon na. Ibihis na natin yung katwiran ng Panginoon. Ang sabi diyan, mapalad tayo kung tayo na natiling gising at nakabihis na, hindi siya lalakad na hubad at mapapahiya sa harap ng mga tao. Sinabi ni Jesus na ang kanyang pagdating ay kagaya ng isang magnanakaw. Darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya naman sinabi niya na mapalad ang nananatiling gising at nakabihis na. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao. Hindi ito tumutukoy sa pisikal na pagkagising, church. Ito ay may kinalaman sa ating pagiging spiritually awake. Bilang mananampalataya, mahalaga na lagi tayong nagbabantay kung ano ang ginagawa ng Diyos at maging bukas din ang ating mga mata sa mga taktika ng kaaway upang hindi niya tayo madaya. Huwag tayong maging complacent. Pag sinabing complacent, parang yun nga, pwede pa naman bukas, pwede pa naman sa bakalawa, pwede namang hindi ngayon. Sabi niya, huwag kang maging complacent at maging tulog. Ang ating pananampalataya sa halip manatili tayong gumagawa ng mga mabubuting bagay na magpapatibay ng ating pananampalataya habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating hari. Una, patuloy nating basahin at pagnilayin ang Biblia at ipamuhay natin ang salita ng Diyos araw-araw. Church, nakikiusap po kami sa inyo. Amen? Read your Bible every day. Read your Bible every day. Pangalawa, manatili tayong mas maalab na sumasamba. Huwag kaligtaan ang pagsamba ng buong puso, ng lakas, pag-iisip at kaluluwa. Pangatlo, patuloy tayong magbahagi ng salita ng Diyos dahil ito ang magbibigay sa atin ng fuel. Ito yung magbibigay sa atin ng joy. Na nakikita natin marami nadadagdag, marami ang naliligtas. Kaya mga manggagawa, pag umahayo sila, Pastor, ang saya-saya, maraming tumatanggap. Pastor, sa katuwa, nakakilala si ganito. There is no greater joy sa isang tunay na mananampalatayang naghihintay kay Jesus na makita natin na may mga taong nananampalataya at naliligtas. It gives us fuel to remain ablaze, na nag-aalab, na naghihintay sa Panginoong Jesus. And finally, hangarin nating maranasang patuloy ang tunay na pagbabagong nagmumula sa banal na Espiritu hanggang sa oras na tayo ay luwalhatiin din ng Ama kapag nakita natin na siya ng mukhaan. Ibig sabihin, hilingin natin kay Lord, Lord, baguhin niyo ako from glory to glory. If we will only be steadfast in our faith and be faithful to God, we will one day live eternally with Him in heaven. Sa araw ng kanyang pagbabalik, hindi niya tayo itataboy, hindi tayo mapapahiya. Sa halip, maririnig natin mula sa labi ng ating Panginoong Hesus ang mga katagang, well done, good, and faithful. Sabihin natin, faithful servant. You have been faithful in a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kaya ang titingnan pa rin ng Lord sa atin dito, naging mabuti ba tayo? Naging tapat ba tayong mga anak, servant ng ating Panginoon? Amen. So dito nais niya makasama talaga siya ng Panginoon. Taas ang kamay niya. Amen. Amen. Wala tayong ibang hihilingin ngayon, Lord. Huwag niyo hayaan na maiwan kami sa inyong muling pagbabalik. Kaya nga sabi ni Prophet Sadu, nababara ito ng mga manggagawang nagsalita, be steadfast, be consistent in your faith. Pero hindi lang si Pastor Sadu ang nagsabi nun. Even the Bible says so. Remain steadfast. Remain steadfast. Be consistent. Kahit sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kasakitan, manatili kang nananampalataya sa Panginoon.
Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sa oras na ito, hayaan mo na ang Diyos na ating kinikilala ngayon ay patuloy mong sambahin. Pasalamatan mo siya dahil nagsimula siya ng isang bagong relasyon sa iyo. At kung meron po tayo makasama dito na hindi niyo pa tinatanggap ang Panginoon, ngayon yung oras na binabanggit ng Lord, ngayon, hindi bukas. Tanggapin mo ang inaalok na kaligtasan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, sa lahat ng mga bagong dalo, taas po natin ang ating mga kamay and I will lead you sa prayer po. Amen. Na dinala kayo ng Lord ngayon dito, hindi aksidente na narito kayo ngayon because the Lord loves you. Hallelujah. Taas po natin na mataas yung mga kamay po natin. Thank you po sa mga bagong nagtaas. Ngayon po, hindi ka pa tiyak na ikay ligtas. Hindi mo pa sigurado talagang si Jesus ay tinanggap mo na. Taas mo rin ang kamay mo. No? This is the time na magkaroon tayo ng katiyakan na ikay talagang nakipagkaisa na sa Panginoon. Sumunod po kayo sa aking maikling panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, laksan po natin, Panginoong Jesus, sa hapong ito, nananampalataya ako sa inyo. Kayo nga ang Diyos na buhay. Kayo ang Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo upang ako ay mabayaran ang aking kasalanan sa lahat ng aking mga nagawa. Ngayong oras na ito, Panginoong Jesus, humingi ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo ako ngayong oras na ito, Panginoong Jesus, at hayaan niyo ngayong oras na ito ang inyong banal na Santong Espiritu ang manahan sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa inyong banal na aklat, sa aklat ng buhay. At hayaan niyo po, Panginoon, isang araw ay makasama ko kayo dyan sa langit na bayan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po na matagal nang mananampalataya kay Lord, taas din natin ang ating mga kamay. Amen. Kamusta po yung ating mga pananampalataya? Nais ng Lord, kung ang pananampalatayang sinimulan sa iyo ng Lord ay nakikita mo na hindi pa ganon kalalim, hindi pa ganon katatag. Marahil ikaw ay matagal ng Kristiyano pero madalas hindi ka pa rin consistent sa mga pinagagawa ng Lord sa iyo ngayon. At nararamdaman mo talaga na mahina ang iyong pananampalataya. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. The Lord is here in our midst right now. Hilingin mo kay Lord na hindi ka lang manatili sa ganyang klase ng pananampalataya. Ang nais ng Lord, lumalim ka, maging matatag ka sa pananampalataya. Yes, in the name of Jesus. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Nais lang ng Lord, sabihin mo to sa Kanya kung ano yung mga bagay na nais niya na gawin mo nais mo na gawin ng Diyos sa iyo. Yes, Lord, ngayong hapong ito, naririto ang inyong mga anak, Panginoon. Lord, nais namin, kami pong lahat, tumibay sa aming pagkakilala sa inyo. Lumalim pa, Panginoon. Kagaya ng aming mga pinag-aralan, Lord, sa inyo talaga namin ilagak ang aming buong pagtitiwala. Lord, hindi sa aming sariling kakayahan, hindi sa aming sariling katalinuhan, hindi sa aming kayamanan, Panginoon, hindi sa aming mga tinatangkilik ngayon, O Diyos. Kundi Lord, matutunan namin na unahin namin kayo, ang inyong kaharian at ang inyong katwiran sa pangalan niyo, aming Panginoong Jesucristo. Lord, magtanim kayo ng malaking pananampalataya sa amin that our security is in you, Lord Jesus. Sa inyo po nakasalig ang aming buhay, Panginoon, hindi sa tao, hindi sa anumang bagay na maaring matamasa namin sa mundong ito. It's only you, Lord Jesus, na magiging daan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na katiyakan ng buhay na walang hanggan. Taas mo yung kamay mo, sabihin mo kay Lord, Lord, sa oras na ito, ang buhay ko'y patuloy kong inilalagak sa iyo, aming Panginoong Jesus. Patawarin niyo ako kung ako'y naglagak ng aking pagtitiwala sa kapwa, sa aking nakakayahan, sa aking kayamanan ngayong oras na ito. Lord Jesus, patawarin niyo ako ngayong oras na ito.
In the name of Jesus, hayaan mo ngayong oras na ito, totoong ilagak mo ang buong pagtitiwala mo tanging sa Panginoong Hesus lamang. At sa oras na ito, sa mga nakakaranas ng pagsubok, ang sabi ng Biblia, steadfast faith, yung ating pinag-aralan, also means we rejoice in our hope. Jesus is our great hope. He is our only hope. At ngayong oras na ito, anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, anuman pagsubok na nararanasan mo ngayon, hayaan mo makita mo na hindi ito ang magpapabagsak ng iyong pananampalataya. Sabi ng Romans 8:37 hanggang 39, hindi ang kahirapan, hindi ang pagsubok, hindi ang kahubaran, hindi ang kasakitan, hindi ang mga problema sa buhay ang magpapahiwalay sa atin at sa Diyos. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngayong oras na ito, kung meron kang nararanasang pagsubok ngayon, taas mo yung kamay. Lord, sa pangalan niyo, aming Panginoong Hesus, kayo po ang kumatagpo sa anak niyong ito. Alam ko po, Lord, mayroon kayong gagawin sa kinakaharap niyang pagsubok. In the name of Jesus, Lord, katagpuin niyo ang pangangailangan ng inyong anak. Lord, kung meron man dito, merong karamdaman, Lord, nagsasalita ako ngayon ng inyong mga salita ng kapangyarihan. Lord, I declare your healing right now, Lord. I just speak your word, Lord. Receive the healing that comes from the Lord. Receive it by your heart. Receive it by faith in the name of Jesus. At sa mga kamag-anak namin, sa magulang namin na may mga sakit, Lord, Lord, we also operate in faith, Lord. Alam namin, pinagagaling nyo rin sila ngayong oras na ito. Lord, hayakan nyo ang mga tao, Lord, na ngayon ay may mga sakit in the name of Jesus. Lalong-lalo na ang aming mga kapatiran na dumaan sa mga sakit, karamdaman, Panginoon. Lord, alam namin may ginagawa kayong himala sa buhay ng inyong mga anak na ito. Lord, let your healing flow, lalo na sa Nanay Miling, Panginoon. Hayaan nyo ngayong oras na ito, tanggapin ng Nanay Miling ang himala ninyo, Panginoon. In Jesus' name. Lord, kami nananampalataya, hindi kaya ng doktor, pero kakayanin nyo, Panginoon, na pagalingin ang aming Nanay Miling in the name of Jesus. At sa mga pamilya po ng Nanay Miling, Lord, kayo po ang magpalakas sa kanilang mga pananampalataya. Lord, alam namin hindi madali ang kanilang pinagdadaanan ngayon, pero Lord, ito ang inyong mga salita. We need to be steadfast in our faith. We need to rejoice even in times of affliction, in times of trials, in times of pain, Lord. Ngayong oras na ito, Lord, ipalakasin niyo po sila. Maging yung lahat sa amin ngayon na may dinadaanang mabibigat na pagsubok. Lord, alam ko, pinalalakas niyo ang inyong mga anak. Lord, pinatatibay niyo sila ngayong oras na ito. Lord, dobling kalakasan ang ipinagkakaloob niyo sa mga anak niyong ito, Panginoon. Lord, sa mga may pag-uusig, sa mga nakakaranas ng persecution sa kanilang mga asawa, sa tahanan, Panginoon, maging sa kanilang pinagtatrabahuhan, sa mga kabataan, Lord, na pinagbabawalang umattend. Lord, palakasin niyo ang mga pananampalataya ng inyong mga anak. Lord, sa mga mayroong problema sa relationship ngayong hapong ito, Lord, alam ko po, inaayos niyo rin po ito. In the name of Jesus. Hallelujah. At sa hapong ito, Lord, naniniwala ako, Panginoon, bawat sa amin, lalo na, Panginoon, sa mga nanghihina ang pananampalataya, nagkaroon po ng restoration ngayong oras na ito. Lord, merong revival, Panginoon. Merong nagkaroon, Panginoon, ng muling pagsigla ng pananampalataya. Inaangkin namin ngayong oras na ito, Lord, ang aming buhay, Lord, binabago nyo, Panginoon. Lord, baguhin nyo po kami. Baguhin niyo po yung aming dating mga hindi ginagawa, Panginoon, magawa namin para sa inyo, Panginoon. Yung mga bagay na alam namin hindi kalugod-lugod sa inyo, alisin niyo ito sa buhay ng inyong mga anak. In the name of Jesus. Kaya, Panginoon, salamat po. Alam po namin sa oras na ito, pinapatong niyo po ang inyong kamay sa bawat isa sa kanila. Hallelujah. Higit sa lahat, Lord, nananalangin kami, ipatuloy niyo kaming ihanda sa inyong muling pagbabalik, Panginoon. Walang maiwan, Panginoon, isa man sa inyong kawan. Lord, ang buong HTP family at ang mga ililigtas niyo pa, Panginoon, ihanda niyo po kami sa inyong muling pagbabalik. Sa panahong ito na nararanasan na namin ang lahat ng uri, Panginoon, ng mga kahirapan, papasok na, Panginoon, yung mga bagay na alam namin sinasabi ng salita ninyo, lalo kaming magpakalalim at magpakatatag, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, hindi namin ito magagawa kung hindi niyo po kami tutulungan. Kaya sa oras na ito, alam ko po, lahat kami, Panginoon, hinahawakan niyo ngayon ang aming mga puso. Lord, kayo po ang humahawak ng aming mga buhay ngayong oras na ito. Lord, pinapatong niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Lord, tinatanggap namin ang iba yung kagalakan, iba yung kalakasan, ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, the anointing that comes from the Holy Spirit. At
At lahat kami, Lord, magpapatuloy hanggang sa kayo ay makita namin ang mukhaan, Panginoon. Mananatili kami na naglilingkod, mananatili kami, Panginoon, na sasamba, mananatili kami na magbabahagi ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Kaya we give you all the glory, Father God. We give you all the praises. We give you all the glory. We give you all the thanksgiving. Lahat na nagsasabi ng papuri sa Panginoon, sabihin mo, hallelujah, hallelujah. Yes, so Jesus, we give you all the glory. Hayaan mo ngayong oras na ito, palabas na, ibuka ng iyong labi ang pagpupuri sa Diyos ng mga Diyos. Yes, worship the living God. Pasalamatan natin siya sa kadakilaan ng ganyang ginagawa sa atin, sa kabutihan niya, sa biyaya niya na hindi nauubos, sa pag-ibig niya sa atin na hindi kailanman matatapos, sa pangako niya sa atin na may kaharian na hindi mauuga. Purihin mo ang Panginoon sa inihanda ng Lord na isang magandang buhay sa iyo at sa akin. Oh, hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Sa inyo ang pinakamataas na pagdakila. Sa inyo ang pinakamataas na pasasalamat. In the name of Jesus we pray. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kumamay tayo ng 5, sabihin mo lang sa Kanya, be steadfast in faith. Be steadfast in your faith. Be steadfast. Amen. At lahat ng narinig natin, i-apply natin yon, no? Yung 3 bagay na pinagagawa ng Lord sa atin. Glory to God. So meron po tayong meeting ang manggagawa after this, pero meron po tayong accountability. Ayan, aawit lang po tayo. Then after that, ay balik natin kay Lord ang papuri, then closing prayer. Then after that po, ay diretso tayo sa accountability natin. Amen. Praise the Lord. Tawagan natin ang worship team para pangunahan po tayo sa ating victory song and si Pastor Ombi para sa ating closing prayer and benediction. Praise. Amen. Sino po dito ang uuwing masaya? Lahat po tayo uuwing masaya dahil po tayo ay pinatatag na ng ating Panginoon sa ating pananampalataya at inuna natin ang Kanyang kaharian. Amen. Kaya patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Amen. Everything I give my life for, this is what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Ready to sing, I'm living a dream. Ready to sing the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Sayaw po tayo para sa Panginoon. Amen. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, is what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Ready to sing, I'm living a dream. Ready to sing the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all
maaga tayo ng Panginoon sa malapit niya ng pagbabalik. Amen. Tayo mga anak ng Diyos, dito sa Jesus tayong pag-asa, ay magpaka-focus sa mga gawain ng Panginoon. Ituon natin ang ating mga paningin sa mga bagay na panlangit at huwag sa mga bagay sa sanlibutan ito. Dahil lahat ng bagay sa sanlibutan ay mawawala. Subalit ang mga bagay na panlangit ay hindi lilipas, hindi masisira kailanman. Kaya doon po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So bago tayo mag-pray, gusto ko pong i-welcome, meron pong kapatid tayo na akay ni Sister Rebelin Villanueva, si Sister Jubilin Bando. Siya po ay isang singer, kasama po niya sa pag-awit. Sister Jubilin, pwede po ba, asaan siya? Ayun pala, okay. Salamat, nakatayo kasi tayong lahat kaya hindi ko masyado nakita. So, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon at nawa ay sa susunod na mga linggo pa ay makasama po namin kayo. Tayo ay mananalangin, taas natin ang ating mga kamay. Purihin ka, O Diyos, salamat po sa hapong ito dahil kayo ang Diyos na amin pong niluluwalhati, pinupuri at sinasamba sa araw na ito. Wala kami sa lugar na hindi po nasa kalooban nyo ngayon, Panginoon. Inuna po namin ang inyong kaharian, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, maging yung mga nasa tahanan na nagpuri po sa inyong dakilang pangalan at nakinig na mabuti sa inyong mga salita, pagpalain nyo sila, Panginoon. I-bless nyo sila, Lord, ng lahat ng pangailangan nila sa kanilang mga buhay. Lahat kami, maging kaming narito sa loob ng iglesia. Pagpalain mo kami 10 ng lahat ng aming mga mahal sa buhay, kasama ang aming mga kamag-anak sa abroad na nasa ibang bansa, na ngayon ay nanood din, Panginoon. Lord, lahat kami i-bless mo ng iyong mapagpalang kamay. Ibuhos mo ang pagpapala, lalo na po sa mga pamangkin namin, ang aming ate na nasa Dubai. Pinagpipray po namin sila, nakaranas sila doon ng bagyo. Nakaranas po ang maraming Pilipino na naroon na nakadanas ng malaking pagbaha sa bansang ito, Lord. Payapain mo po ang iyong mga anak sa lugar na yun, Lord, at patuloy mong iligtas ang mga tao, Panginoon. Hindi lang sa sakuna, kundi sa muli mong pagbabalik, Panginoon, ay makasama silang lahat. Lord, salamat po. Kayo po ang patuloy na mag-iingat sa inyong mga anak paglabas ng iglesyang ito. Ihahatid nyo kami ng ligtas at payapa sa loob ng aming mga tahanan. Kayo ang maghahanda ng aming hapag sa araw-araw, Panginoon. Ibibigay mo ang lahat ng aming kakainin, lahat ng aming pangangailangan, lahat ng aming bayarin sa araw-araw namang gastos, Panginoon. Kayo po ang siyang magpo-provide. Kayo ang siyang magbibigay dahil mas higit mong nakikita ang puso ng iyong mga anak na naglingkod sa iyo. Salamat po, aming Ama. Sa iyo lamang mabuntod ang lahat ng papuri at lahat ng parangal at lahat ng pagdakila. Sa dakilang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Mayroon po tayong accountability group. Yung mga leaders, pakilikom po ang